Good morning guys! Welcome to my channel, Elan Vlog. For today's video ay mag-share ko sa inyo kung paano palakihin ang store or ang ating negosyo. Guys, tayo ay may mga maliit na negosyo. May pangarap po tayo na gustong lumaki ang ating negosyo or ang ating sari-sari store. Wala naman kaya nag-sari-sari store or nagnegosyo na hindi pinapangarap ang lumalaki na ating sinimulan. Kaya guys, ito ang payo ko at ginagawa ko kung paano lumalaki or maparami pa ang ating mga negosyo. Unang-una guys, magdasal po tayo sa Panginoon. Yan po ang una guys na magdasal tayo sa Panginoon sa lahat ng oras o panahon. Halimbawa, unang-una po sa pagbukas ng ating tindahan, dapat tayo ay magdasal. Yan po. At kinakailangan na marunong tayo magpakumbaba sa ating sarili. At mataas ang ating pasensya. Kinakailangan po natin guys na magdasal dahil ang Panginoon lang ang nakakaalam sa lahat ng ating pangyayari sa buhay. At siya lang ang nakakaalam na kung ano ang ating sinimulan, ipagpatuloy ba niya o paparamihin ba niya. Siya lang ang nakakaalam. Kaya guys, ating gagawin ay magdasal lang po tayo araw-araw. Aking ginawa sa aking pagnegosyo, yung una nasabi ko na magdasal sa pagbukas ng tindahan at magdasal rin tayo sa pagsara ng tindahan. Yan po. Lahat ng ating mga ginagawa sa ating pang-araw-araw, huwag natin makakalimutan ang Panginoon dahil siya lang ang nakakaalam. At kung meron tayong pangarap or naisin, isasabi lang natin sa Kanya kahit hindi pa siya naririnig o hindi natin nakikita, alam na niya ang lahat. Kaya yan po ang sikreto kung paano tayo lumaki or magpatuloy sa ating mga pangarap o sa ating negosyo. Yan po. Yung pangalawa ay dapat marunong tayong magpakumbaba. Tulad ng tayo ay nagnegosyo, lahat ng mga tao ay ating makikita, mapag-usap. Yan po sila. Marami tayong masalamuha ng mga tao. Marami po tayo, iba't ibang tao, iba't ibang kalidad, iba't ibang pagsasalita. Kaya kung tayo ay nagnegosyo, dapat alam natin kung paano magdala ng tao. Lahat ng tao na ating makikita ay kakaibigyanin natin para tulad ng Panginoon. Alam na niya, yung hindi ko lang alam kung anong verse dyan. Basta nakita ko sa video na nandyan siya
yung sa Holy Week meron siya na kahit gaano siya yung mga tao kagalit niya, hindi pa rin siya nagalit. Kaya gayahin natin ang Panginoon kung ano man ang ginagawa niya sa dito pa siya sa lupa. Kaya tao lang tayo na magkakamali. Kinakailangan po na marunong tayong tumanggap ng mga pasensyahan or mga sorry ng ibang tao. Pero maraming tao na balik po ako, meron pong bumibili tulad ng isang araw na experience ko na meron pong taong nangungutang at sa kanyang sabi noong panangungutang siya, magbayad siya ng linggo, pero hindi po siya nagbayad. Kaya siningil ko. Ang nangyari, nagagalit. Yan po, nagagalit siya dahil wala pa siyang pera at hindi siya singilin dahil marunong siyang magbayad. Kaya sinabi ko na ganun ba? Sige, antay na lang ako kung meron ka ng pera, magbigay ka na lang kung meron ka ng pera. Yan po ang ginagawa ko. Pero sa loob ng dibdib ko, galit na galit ako. Yan po. Pero may panahon din naman na makapagsabi ng masakit sa tao. Yan ang ginagawa ko na hindi man ako makapaghingi ng pasensya sa kapwa ko, pero sa Panginoon, dyan po ako hiling ng kapatawaran dahil siya naman ang nakakaalam, at siya rin ang nakikinig, at hindi tayo mahihiya sa Panginoon na mahingi ng kapatawaran. Po, siya lang ang nakakaalam sa lahat. Kaya kung ano man ang mga pangyayari sa ating buhay, hindi tayo magkapagharap sa isang tao na nagalitan natin, dyan po tayo patungo sa ating Panginoon. Yan po. Kahit tayo ay lumaki na, lumago sa ating mga negosyo or yung dito na successful na ang ating mga negosyo, hindi pa rin tayo makalimot sa Panginoon dahil siya lang ang nakakaalam. Yan po. Pero hindi natin alam na meron tayong mga unsuccessful na mga pangarap natin. Marunong din tayong tumanggap dahil kapag ibibigay sa Panginoon, yan po ibibigay. Pero kapag hindi, yan po may panahon din na ibibigay. Yan hindi natin maaasahan na may maibigay ang Panginoon dahil kusang dumating yan na hindi natin alam. Makakaalam lang tayo pagdating ng panahon na matagal na natin dumating, malaala natin na ito pala ang aking mga pangarap noon at nakalimutan ko, pero dumating. Yan po, merong ganyan. Meron ako mga kaibigan na magsasabi ng ganyan, at ako din, naka-experience din ako noon na pinapangarap ko lang, hindi ko akalain na dumating pala yun. Kaya yan,
hindi tayo dalawang isip or lahat ng ating saloobin or anong iniisip, sa loob ng ating damdamin. Dapat ang Panginoon lang ang ating maaasahan, ang Panginoon lang po ang ating mamahalin. Mahal naman natin ang ating mga pamilya, kung meron tayong mahal na ating mga asawa or mga anak or ating mga ama't ina, mahal natin sila, pero ang pinakamamahalin natin ay ang Panginoon, dahil siya lang ang nakakaalam at siya rin ang makapagpatawad sa ating mga kasalanan. Sana meron po kayong natutunan sa aking video ngayon, at ito lang po ang ma-share ko sa inyo. Don't forget to subscribe and like and share my channel, Ellen Vlog. Goodbye.